Alamin natin ang galaw ng Bagyong Tino. Makakaparehan po natin ngayong umaga live si Mr. Munir Baldomero, weather specialist mula ng Pag-asa. Munir, magandang umaga. Magandang umaga po sir, at magandang umaga din po sa lahat ng taga-subaybay po ng unang hirit. Nasaan na po ngayon ito sa Bagyong Tino? Tsaka ano-ano pong lugar ang tinutumbok nito? Yes po. So, itong si Tino is kasalukuyan pong nag-intensify dito sa may west sa Philippines habang kumikilos pa west-southwest patungo dito sa sa silangang bahagi po ng Visayas at northern tip ng Mindanao. As of 4 a.m. kanina, yung kanyang sentro is namataan sa layong 430 kilometers east of Giwan, Eastern Samar na may maximum sustained wind na 110 kilometers per hour malapit sa sentro at gustiness na umaabot ng 135 kilometers per hour. Kasalukuyan po itong kumikilos west-southwest sa bilis na 30 kilometers per hour. Kasalukuyan po meron po tayong nakataas na signal number 2 dito sa may central and southern portion ng Eastern Samar, central and southern portion ng Samar, probinsya po ng Leyte, Biliran, southern Leyte, Camotes Island at eastern portion ng Bohol. Kasama po dito ang Dinagat Island, Surigao del Norte, including Siargao at Bukas Grande Island, northeastern portion ng Agusan del Norte at northern portion ng Surigao del Sur. Signal number 1 naman po dito sa Sorsogon, Masbate kasama po ang Ticao Island at Burias Island, southern portion ng Albay, probinsya po ng Romblon, southern portion ng Oriental Mindoro, southern portion ng Occidental Mindoro at Cuyo Island, northern Samar, nalalabing bahagi po ng Eastern Samar, nalalabing bahagi po ng Samar Province, nalalabing bahagi po ng Bohol, nalalabing bahagi po ng Cebu kasama pong Bantayan Island, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, kasama po ang Caluya Island, central portion ng Surigao del Sur, northern portion ng Agusan del Sur, nalalabing bahagi po ng Agusan del Norte, eastern portion ng Misamis Oriental at Camiguin Islands po. Munir, lalakas pa ba itong si Tino? Yes po. Sa ngayon po, kasalukuyan pa rin po siyang nag-intensify habang papalapit dito sa may silangang bahagi po ng ating bansa, and possible pa rin po yung pagtaas po ng category niya into typhoon category within the next 12 hours, and possible, hindi po natin din inaalis yung possibility na maaari po itong mag-super typhoon bago maglandfall dito sa may eastern section po ng Visayas at Mindanao. Hanggang kailan kaya mararamdaman yung epekto nito ni Tino? Ang nakikita po natin hanggang Wednesday po, hanggang Wednesday po yung epekto po ni Tino. So habang kumikilos po ito papuntang Eastern Visayas, once naglandfall na po ito, is tatawid po ito ng Visayas, then dito sa northern tip po ng Northern Palawan bago po lumabas ng ating kalupaan dito sa may West Philippine Sea. Huling tanong, Munir, may nakikita na ba tayong susunod dito kay Tino? So far po, meron po tayong monitor lang po na cloud cluster, pero so far naman po wala pa naman po itong pag-ikot, pero i-monitor po natin kung ano po yung magiging possible na magiging condition po ng mga cloud cluster po na kasunod nitong si Tino po. Magandang umaga at maraming salamat, Munir Baldomero, weather specialist ng Pag-asa. Ingat ka. Thank you po. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Mag-iuna ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.